Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride on sa ating Panginoong Hesukristo. Ang abang lingkod ng Diyos ay Bishop Lito Tangonan ay narito muli upang pangunahan ang episode 346 ng Ride On Ministry, araw po ng Huwebes, February 4, 2021. Yes, ang Ride On Ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin po tayo sa banal na pangalan ng Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, pairugan mo ang aming puso na nagsusumamo sa inyo, O Diyos, sa mga sandaling ito. Purihin ka at walatiin, mahayag ka sa aming mga puso at isipan at buhay, upang kami, O Diyos, ay makatunghay ng panibagong lakas, inspirasyon at hamon sa bawat isa sa atin. Amin. At ikaw, O Diyos, ang siyang sentro ng aming pagtalakay, ng aming pananalangin, at sa kabuuan ng napakahalagang gawain na ito. Please inspire us with your Holy Spirit and of course your continuing guidance to all of us. And may we have a good and sound internet. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Tayo po ay nantala pansamantala at purihin natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay magpuri sa Kanyang banal na pangalan. Yes. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evenings come. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near, and
my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forever. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. I worship His holy name. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship His holy name. Jesus, I worship His holy name. I worship His holy name. Hallelujah at amen sa ating Panginoong Diyos sa awit na yan. At tayo po ay magpatuloy sa ating tinatalakay at nasa culminating part na tayo ng ating siniris, the inspiration and authority of the Scripture, na kung saan ay inanaklalis mo natin ng mga naging material sources natin: the full Gospel Study Bible, King James Version, and of course, Magandang Balita, Biblia, and some articles natin pong tinunghayan. At alam niyo po, kahit ho isang taon, ano po, hindi ho matatapos ang pagtalakay patungkol lamang dito sa inspiration and authority of the Scripture. Napakarami po na vital and essential topics that we should learn. At anyway, araw-araw naman na meron tayong ride-on ministry at lahat po ng mga batayan natin ay nagbumula sa banal na kasulatan. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Di po mga kapatid na Felipe Satorno ng Maria Aurora. Yes, kita ko yung pangalan mo, nakita ko rin yung pangalan ng ating Regional Bishop Joey Lapitan. Nakita ko rin yung mukha ni Tita Corazon Navarro. At lahat ng mga magagandang mga mukha ninyo. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, ang ating pinaka-passage, 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17. Mula nung siniris natin ito, yan ang ating pinaka-biblical passage, and all other supplemental passages natin pong tinalakay. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pag-akay sa matutuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa mabubuting gawain. Yan. Tignan natin kung paano natin wawakasan upang tayo ay magpanimula muli ng mga tatalakayin natin. So maliwanag dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo.
sa kanyang pangalawang sulat. Si Timothy bilang kanyang nakababatang kalingkod, dinidisipulo at inihahanda sa mas lalo pang maigting at malawak na gampaning ministeryo at paglilingkod. Kaya itong si Pablo ay pinag-ukulan niya ng sapat na panahon, paggabay kay Timoteo, dahil napaka-importante nga na ang ministeryo ng ating Panginoong Diyos ay nagpapatuloy. Na ito ay naipapasa, na ito ay naituturo, ibinabahagi, upang meron din makapagpapatuloy na ganun din ang gawin sa ministeryong ipinagkatiwala nang naaayon sa pagkatawag, pagkapili, pagkahirang at pagkasugo ng Diyos. Kaya importante po yan. Kaya kung limilimiin natin ito, maliwanag na sinasabi diyan ni Apostol Pablo, all is Scripture. Lahat ng kasulatay. Importante po yan. From the Old Testament to the New Testaments and all the substantial and essential reflections ng lahat ng mga nagkaroon ng pagkakataon na sumulat, magsermon, magturo, mag-share. Kaya nga ito yung scripture na hindi po napapanis. Ito po yung scripture na hindi po pinagsasawaan. Ito ang scripture na kung saan ay wala ho itong, kumbaga sa produkto ay merong particular na expiration, pero ang salita ng Diyos kailanman ay wala hong expiration. Kundi habang ito ay laging binabasa, inaaral, ay lagi hong nagiging fresh, lalo hong nagiging malawak ang kanyang ibinubuhos, pinadadaloy na mensahe. At diyan naging kakaiba itong inspired Word of God kumpara sa anumang aklat meron sa daigdig na ito, pati na ang mga mga sinulat na mga aklat ng mga nagkaroon ng maraming mga titulo sa kanilang pag-aaral. Scholars, learned, knowledgeable, hindi mapapantayan, hindi matutumbasan o mahihigatan. Itong inspired and authoritative scripture. Kaya yan ay panghawakan natin in solidarity with Saint Paul to his profound and strong declaration that all Scripture, lahat ng kasulatay, ay inspired by God. Yes, inspired by God, at malaki po ang naging papel nitong kaniyang banal na Espiritu. Is given by inspiration of God. Hindi ho ito galing sa tao. Yes, hindi ho inisip ng tao upang ilagay sa bibig ng Diyos, sa utak at sa puso ng Diyos, kundi ang mga salita niyan ay talaga namang ipinahayag ng Diyos. It was revealed, it was manifested, it was given by inspiration of God. Yes, importante po yan. Kinasihan ng Diyos.
Kaya nga ho, ang sino man na mag-aalay ng kanilang buhay ng kanilang panahon sa di umanong pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, it should also be in the context of being inspired by God through His Holy Spirit. Importante po yan sapagkat in that context, we come into realization, my dear friends in the Lord, na ating pong na-appreciate ang binabasa natin, ang inaaral natin. At gayon din kaakibat na ating pinaniniwalaan. Naniniwala tayo na merong naidudulot nito. Naniniwala tayo na pinapalakas tayo nito. Naniniwala tayo na merong ipinaparating lagi na mensahe at hamon ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga ho, hindi dapat na nilulubayan. Hindi dapat na meron tayong pinalilipas na pagkakataon, lalo na sa bawat araw, na hindi natin binubuklat ang inspired Word of God na binabasa na may kasamang panalangin, kasamang pakikipag-usap sa Panginoon at gayon din ang Panginoon ay nakikipag-usap din sa atin. Importante po yan. Kaya tayo po ay pinagpala ng Diyos. Maniwala po kayo. Tayo ho ay pinagpalangan ng Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng malaya na pagkakataon upang sa ganon ay pagtuunan natin ng pansin na ito. Merong mga bansa na kung saan ay bawal na magkaroon ng Biblia. Bawal magbitbit, bawal magbasa, bawal mag-share, bawal magpahayag ng salita ng Panginoon. Pero marami din mga bansa na kung saan ay dito man, doon man, dito man, pwede kang magpahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Especially in the Philippines. Bagaman meron tayong mga naririnig na kinikitil yung kalayaan na magsalita. Yes. Doon yung panaghoy ng demokrasya. Yung freedom of expression, freedom of sharing. Yes. Pero sa Pilipinas, napakalaya ang Pilipinas. Yes, napakalaya po. Kaya kung may panahon sa mga iba't ibang mga yugto at ralangan ng buhay na naghahaya, di lalo tigit sana na kung saan nitong pamamahayag ng salita ng Diyos na siyang kinakailangan na maging bantayog ng anumang usapin sa lipunan, ang anumang usapin pinag-uusapan sa loob ng tahanan, at sa lahat ng larangan ng buhay na ito. Nung kami dumalunga doon sa Bacoor City Ministerial Association in solidarity with the celebration of this National Bible Month, a culmination of this celebration, na kung saan ay nandun nga yung malayang pagtutuon, pamamahayag ng salita ng Panginoong Diyos sa lungsod, sa opisina ng pinapangunahan ng mayor at lahat ng mga opisina sa ilalim ng kanyang pamamahala. Pero ang importante doon, yung pinakalayunin ngayon, na kung saan ang banal na kasulatan ay maipatagos sa bawat barangay,
Ibig sabihin nun kung bawat barangay, bawat pamilya, bawat mamamayan na ang magiging resulta ay yung tunay, wagas at totoong pagbabago. Yes, importante po yan. Dahil without this inspired Word of God, without our knowledge and wisdom and relationship with Him being the source of this inspired Word of God, how we can attain, my dear brothers and sisters in the Lord, that so-called total change, radical change, pagbabago ng tao, pagbabago ng lipunan. Kaya nga totoo yung sinasabi ni Jesus, without God sa buhay natin, we can do nothing. At gayon din, without this inspired Word of God to be learned, to be inculcated in our respective minds and hearts and existence, how can we indeed attain change spiritually, mentally, emotionally? Lahat na ng may doon sa huli ay meli. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ganyan ho, katindi, itong inspired Word of God, sapagkat ito ho ay angkop sa lahat ng estado at sa lahat ng larangan. Saan mo man ilagay ay angkop na angkop lagi ang salita ng Diyos. It is always profitable. Lagi hong nagagamit. Kaya sinasabi ni Pablo, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable. Magagamit. Apat yung binigyan niya ng pansin diyan. Bagaman marami na tayong tinalakay. Unang-una na profitability ng inspired Word of God for doctrine, magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Because ang sinasabi, ang nilalaman, at ibinibigay na mensahe ng inspired Word of God ay katotohanan. At ang katotohanan na yan ang siyang magpapalaya sa tao. Sa kanyang isipang hungkag, sa kanyang pusong tigang, sa kanyang buhay na kung saan ay unti-unting lumalayo sa Diyos. Ang katotohanan na kung saan ay babago sa anumang klase ng attitude ng tao at maging sa karakter ng tao. Para ang tao ay magkaroon siya ng new, fresh, spiritual thoughts, knowledge, and wisdom, and paradigm. Kaya nga ho, ang inspired Word of God ay talaga naman punong-puno ng essentiality, substantiality, messages, challenges, everything. Wala na tayong hahanapin pa, nandyan na lahat. Larangan ng arithmetic, nandyan. Larangan ng psychology, nandyan.
Larangan ng spirituality nandyan. Larangan ng education nandyan. O ano-ano mang mga larangan sa buhay na ito, nandyan. Dahil yan ang testamento ng katotohanan ng Diyos na katotohanan. Kung tayo ho ay nasa katotohanan, wala tayong pangamba. Kung taglay natin ang katotohanan, ang magiging bunga nito ay katotohanan din. Kung tayo ay nagpapatuloy na nakatindig, sumasalalay sa katotohanan na ito, the Lord will use as an extension of the truth upang sa ganon sila na nasa konteksto ng truthless, sila ho ay mabibiyayaan ng katotohanan ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ alone and no other else. Kaya nga po mga kapatid sa Diyos, let us live to this truth na ipinaparating lagi ng inspired Word of God. Para tayo'y makapamuhay na nakabatay sa katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, importante yan mga kapatid sa Panginoon. At yan ang itinuturo ng iglesia. Yan ang itinuturo ng mga lingkod ng Diyos. At yan ang ating niyayakap. Pinaniniwalaan bilang mga mananampalataya sa Panginoon na ang Diyos na katotohanan, ang Diyos Ama ay nahayag sa katotohanan na salita na naging tao. At yun mismo si Jesucristo na Panginoon natin at tagapagligtas. Upang mas lalo natin itong maunawaan, ma-appreciate at maintindihan ay we need the presence, the power, and the acts of His Holy Spirit to guide us, to help us in a better and deeper and wider understanding of the truthness of God and His revelation, continuing revealing words and acts sa ating mga buhay. Lalo na sa panahon na ito, the Lord needs us. Ang Panginoon ay kailangan ka, kailangan ako, kailangan tayong lahat. Upang sumabay at higitan natin ang nangyayari sa panahon na ito. To share, to proclaim, na tayo ay magiging spiritual influencer, spiritual motivators, spiritual ambassadores ng ating Panginoon. Sharing this truth. At gayon din mga kapatid sa Diyos, ang sinasabi nga ng Apostol Pablo ng profitability, ito nga inspired word of God, hindi lamang sa pagtuturo ng katotohanan, kundi for reproof, sa pagpapabulaan sa maling aral. Alam niyo po, kung kulang na kulang tayo sa pagbabasa, sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Panginoong Diyos, maaring tayo ho ay malihis.
Maring tayo ho ay mahikayat ng mga maling aral. Dami maling aral sa panahon na ito. Pero kung nasa atin ang katuruan ng katotohanan na ito, with aggressiveness, zealousness, courage, and a principle na kung saan ay nakatungtong sa katotohanan na ito, we indeed know what to do, what to say, what to share, and even to defend this truth that we receive from the inspired, given by God to all of us. Ganon kaimportante ang inilalaan natin na panahon na pag-aaral. Pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. At gayon din, sinasabi ni Apostol Pablo, not only ito ay magiging profitable for doctrine, for reproof, kundi ito rin ay makatutulong, magagamit sa pagtutuwid sa likong gawain. Di ba nung nakaraang administration ba hindi umano? Ano ba ang nakabandera noon na slogan ba yan? Tuwid na daan. Pero marami naman hindi tuwid na daan. Ngayon ay pagbabago. Lahat ng yan ay sinasabi ng banal na kasulatan. Ang matuwid na daan, ang tunay na daan, ang tunay na pagbabago na tanging ang Diyos ang makapagbibigay niyan. At dito kinakailangan ng Diyos ang presence ng iglesia na kanyang itinayo sa ibabaw ng bato. Dito kinakailangan ng Diyos ang kanyang mga lingkod at lahat ng mga mananampalataya. Upang tayong lahat ay kasangkapanin ng Diyos sa tunay nga naman na pagbabago at ang tao ay lumakad sa tunay na daan, sa matuwid na daan, sa pinapaging banal na daan ng Diyos na siya ang namamagitan, na ang probisyon at pangako nito sa kalaunan ay ang magkamit ng buhay na walang hanggan at mapabilang sa kanyang kaharian. Alam niyo mga kapatid sa Diyos, habang binabasa natin, inaaral natin, na sincero ang salita ng Panginoon. Kaya nga ho, kapag meron kayong mga comment na talaga naman tumatago sa dihuban, kumaaray, aray ko. Kung totoong binabasa natin ang salita ng Diyos, at kapag tayo ay nandoon sa konteksto ng ating buhay na kung saan ay isineset aside natin ang katotohanan at gayon din ay sinasang-ayon at pinapapasok yung maling aral, kapag binabasa natin yan, lalo na kung nandun pa rin tayo sa stage na kung saan ay ngayon mainit tayo, bukas malamig tayo, sa isang araw mainit na naman tayo, sa isang araw hindi na naman maintindihan ng attitude natin, yung karakter natin, yung buhay natin. Minsan nasa likod tayo, minsan nasa tuwid tayo.
at ating pong binabilanse at ating pong tinitingnan. Kaya nga ho, kapag tayo po ay nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Diyos, hayaan natin ng Diyos na tayo po ay timbangin. Hayaan natin ng Diyos ay mangusap sa atin. Hayaan natin sa Diyos na Kanyang bulot-latin ang ating mga buhay mula sa itaas hanggang doon sa Kanyang kalalim-laliman at bawat himay-may ng ating kabuang pagkatao. And then we come into a realization, because sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nandun yung ating kababaang loob, nandun yung nagpapasakop tayo sa Panginoon. Hinahayaan natin ang Panginoon, ang Kanyang salita, ang Kanyang banal na Espiritu na kumilos at gumawa ng mga pambihirang kagilagilalas na pagkilos niya at mensahe sa buhay natin. And then sasabihin natin sa harapan ng Diyos, totoo nga naman ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pinapatamaan niya ako. Hinahalukay niya ang aking buhay, ang aking isip, ang aking puso. Bakit itong Biblia? Bakit alam na alam niya ang aking buhay? Bakit ang Bibliang ito, ang salita ng Diyos, ay alam na alam niya kung anong ginawa kong hindi mabuti? Bakit alam na alam niya kung ako ay nasa likong gawain, nasa likong pamumuhay? Bakit ako kilala ng Bibliang ito? Bakit ako hinahalukay ng Diyos na ito sa tuwing ako ay nag-aaral ng salita ng Panginoon? Well, ang kontekstong yan ay dapat natin pinapasalamatan ng Panginoon. Ina-acknowledge natin ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos sa pamagitan ng Kanyang salita upang tayo ay makorek, matunayo sa ating mga likong gawain, sa ating mga likong pag-iisip, sa ating mga likong damdamin, sa ating mga likong gawain sa buhay natin. Kaya nga ang salita ng Diyos ay parang tabak. Ayon naman sa Hebreo yun, na magkabilay matalas, tumatagos maging sa kaswasuan. At sa harapan ng Diyos, wala nga tayong maililihim. At maging sa salita ng Diyos, wala tayong maililihim. Jehovah, kung tapat tayo na inaaral, binabasa, ginugunam-gunam, sinasaliksik ang salita ng Diyos, kapag wala yung mga espiritong ganon, ay ang gagawin ng tao sa kanyang pagbabasa ng Biblia, pipiliin niya kung ano ang babasahin niya. Iyong mga sitas na hindi makakatama sa kanya. Halimbawa, nakita niya, sinasabi, magbaho ka na ng buhay mo. Ayaw ko yan, dito ako. Dito ako sa sinasabi niyang buhay na walang hanggan. Dito ako sa mga bagay na ito na kung saan ay hindi ako pinapatamaan nito. Yes, pero ang anak ng Diyos na may ugnayan kay Jesus, naghahari sa kanyang espiritu ng Diyos, at gayon din ng kababaang loob, at gayon din ng kanyang pagiging teachable. Ano mang pampasadaan sa banal na kasulatan na mayroong kasamang panalangin, hindi niya isinasantabi ang mga bagay-bagay na nagpapaaray po sa atin.
Hindi hinayaan ng mga bagay-bagay na nakasulat na kung saan ay talaga naman parang tinutusok-tusok tayo. Hinahalughog tayo. Dahil nais ng Diyos na makorek tayo. Nais ng Diyos na nasa katotohanan tayo at nais ng Diyos na kung saan ay huwag tayong nasa panig ng maling mga katuruan. At gayon din sinasabi ni Apostol Pablo na isa sa mga profitableness ng inspired Word of God, magagamit ito sa pag-akay sa matutuwid na pamumuhay. For instruction in righteousness. Inaakay tayo sa daigdig ng buhay na matuwid, na merong kabanalan. And that is the ministry of the Lord Jesus Christ, na bahagi ng kanyang preaching, ng kanyang teaching, ng kanyang healing, prayer, ministries na kanyang ginampanan. Pag-akay, witnessing ministry, evangelism ministry, mission ministry, outreach ministry, discipleship ministry. At yan ay ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga tinuruan. Siya bilang the good shepherd, na merong malasakit, na merong pagmamahal, merong panahon sa kanyang mga flocks, for them to be cared of, for them to be loved, for them to be guided for, and for them to be taught, for them to be nurtured, to be strengthened. At may panahon na kung saan maging ang kanyang flocks hinihilot, ang damdamin ng isipan at buhay, inaakay. At yan din ay bahagi ng ating ministry of counseling, pastoral counseling. Yan ay ministry ng ating outreach that we should suppose to do it. Inaakay natin. Importante po yan. A down-to-earth ministry. A continuing, incarnating ministry, being with the people, in solidarity with the people. Ministeryo na kung saan ay kasama tayo ng Diyos na inaahon ang mga nasa kumunoy ng buhay nila. That is the ministry of the church. Yan ang ministeryo natin bilang mga lingkod ng Diyos at bilang mga mananampalataya. Ministry with compassion and mercy and justice. Yes, hallelujah at praise the Lord. Ngayon, itong sinasabi na Apostol Pablo, doon sa pinakabandang huli ng verse 17, ang salita na yan na that, T-H-A-T, sa gayon, importante iyan. Nakaakibat ng 4 na puntos na sinasabi niya na profitableness of that given inspired word of God. Anong sinasabi diyan? That
the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Upang sa ganon ang lingkod ng Diyos ay magiging handa ng mabubuting gawain. We need to be prepared always and all of this arena of the supposed profitableness of that given inspired Word of God sa bawat isa sa atin. Kung sa mga Boy Scout, they always prepared. Gayon din sa mga Girl Scout. Gayon din sa mga nag-aral sa Harris, ano? Slogan din nila yan. Tayong lahat na mga lingkod ng Diyos, tayong lahat na mananampalataya. We have to be thoroughly furnished unto all good works. We have to continuously be equipped, trained by all of these biblical, theological thoughts as foundations na kailangan po natin. Nang sa gayon sa laban ng buhay, meron tayong ilalakas. Sa laban ng buhay ay meron tayong itatagal. Tanungin mo yung katabi mo dyan, kung may katabi ka. Kung wala ka, di tanungin mo sarili mo. Meron ka pa bang ilalakas? Meron ka pa bang itatagal? Kaya mo pa ba lumaban? Kaya pa ba natin na harapin itong pandemyang ito? Kaya pa ba natin na suungin ng iba't ibang klase ng mga nakatitigating na kalagayan natin sa kasalukuyan at maging sa mga darating panpanahon? The Lord Jesus Christ is with us in solidarity with that so-called preparation. For us to be perfect or to be perfected by Him and to be thoroughly furnished unto all good works. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Kanyang Holy Spirit, kasama natin ang Kanyang mga salita. Magkakasama tayo sa ganitong gawain, nagpapalakasan, nagtutulungan, nagpapanananginan, nagpapaalalahanan, nagpapalakasan sa bawat isa. Kaya yung tanong, na kaya mo pa ba? Meron ka pa bang ilalakas? Meron ka pa bang itatagal? Pero kung pagsamasamahin natin yan, mga kapatid, sa Diyos, ang katanungan, meron pa ba tayong itatagal, ilalakas? Kaya pa ba natin? Dahil sama-sama tayo sa Kanya. With all these biblical and theological precepts, as inspired and authoritative, God-given informations and thoughts, mga kapatid sa Diyos, maaasahan natin lagi ang profitableness nito for doctrine, sa pagtuturo ng katotohanan, for reproof, sa pagpapabulaan sa maling aral, for correction, sa pagtutuwid sa likong gawain, at gayon din for instruction of righteousness. Para meron tayong kakayanan makaakay sa mga tao sa matuwid na pamumuhay tungo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Para hindi lamang tayo ang siyang pakinabang niyan. The more na maraming naaakay tayo, the more na maraming nakikinabang dito sa katotohanan na ito, na nagpapalaya.
Mga kapatid sa Diyos, pakatandaan natin yung disposisyon, yung paninindigan, yung affirmation ni Martin Luther, ang ama ng Reformation, sa kanyang tinutuntungan na biblico-theological standpoint, napakahalaga sa kanya ang sola Christi. Christ alone, napakahalaga sa kanya, sola Scriptura, Scripture alone. Napakahalaga sa kanyang sola fide, faith alone. Napakahalaga sa kanya sola gratia, grace alone. At lahat ng ito, masusumpungan natin diyan sa inspired and authoritative Word of God. At kay John Wesley bilang pundador ng Methodism, in our Wesleyan tradition, mga kapatid sa Diyos, meron din na magpahanggang sa iyo ay buhay na legacy ang mga katotohanan ito. What an awesome biblico-theological quadrilateral emphasis, theological guidelines and criteria. Sa atin ay napakahalagang Scripture. Napakahalaga sa atin ang Christian tradition. Napakahalaga sa atin ang Christian experience. Napakahalaga sa atin ang logical reasoning. Pagsama-samahin natin yan, paninindigan na Martin Luther at gayon din ng ating Wesleyan tradition, how substantial and essential and vital na panghawakan natin. And of course, in doing so, of all of these tenets, mga kapatid sa Diyos, napakahalaga din sa atin ang tinutuntungan ng ating tungkuling teolohiya, mga kapatid sa Diyos, at gayon din ang kalikasan nito na mahalaga sa atin, na kung saan dito sa ating tinatalakay na inspired Word of God and its authority at ang lahat ng konteksto ng ating pamamahayag ng salita ng Diyos, ng ating pagtuturo, ng ating pagbabahagi. We thank the Lord because binibigyan na tayo ng kalayaan in order for us to become both critical and constructive. Not only critical but constructive. Sa lahat ng larangan ng ating karanasan at gayon din ng ating ekspresyon sa ating pananampalataya. Kaya tinatanong natin ang ating mga sarili sa lahat ng ating pagharap sa mga ito. Ang mga ito ba ay totoo? Ang mga ito ba ay appropriate, angkop? Ang mga ito ba ay cogent? Ang mga ito ba ay credible? Ang mga ito ba ay nakabase sa pag-ibig ng Diyos? Ang mga ito ba ay nakabase sa inspired Word of God? Constructive because the Lord Jesus Christ and His Holy Spirit is an inspired Word. Binibigyan tayo to become creative, to become innovative. Hindi lamang putak ng putak dito, puna ng puna dito, pero wala naman siyang ginagawa, ngawa ng ngawa, wala namang ginagawa. Marami hong ganyan. Kritiko, pero hindi ho constructive, kundi nakasisira pa. Yes, nagiging hadlang pa. Dami kaya niyan sa ating bansa sa ngayon. Sa larangan ng politika, sa larangan ng ekonomiya, sa iba't ibang klase ng larangan. And of course, in our theological task, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, tinuturuan tayo ng ating Wesleyan tradition
sa ating theological and biblical task tungkulin, mga kapatid, sa Diyos na hindi lamang tayo critical and constructive na magkasama. Logical ang ating mga thoughts, interpretations, and even in our application, in our day-to-day life as we face diversified contexts of ministry and life in our respective journeys. Kinakailangan din, katulad ni Jesus at katulad ng mga maraming modelo ng pagiging lingkod ng Diyos at pagiging mananampalataya from the beginning to date. It should always be in the context of contextual and incarnating tasks that we have to do it. We are indeed in the concrete context that we are in. And because we are in a context that we are in, how can the Word of God and even God itself through His Holy Spirit and the church and all of us as church workers and members in the whole body of Jesus Christ to become incarnating? Hindi tayo yung monghe na nandun nagtatago, nagpapakabanal. Kung paano ang salita ay naging tao at ang tao ay nanaog sa atin at yan si Jesus Christ, gayon din tayo na inspired. Mga tinawag, mga pinili, hinilang sinugo ng Diyos, kailangan din natin na nag-i-incarnate yung mga utak natin, yung mga damdamin natin, yung buhay natin at yung ministry natin. Sa iba't ibang klase ng diversified context ng ating buhay and even the society and even in the church. In solidarity with Jesus Christ to the real context of society and even the church, sa mga tahanan, lalo na sa panahon na ito ng global pandemic. The inspired Word of God and our particular ministries, it needs contextuality. It needs its spirit of incarnating. Kaya nga sinasabi ni Jesus, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life." That He gave His only begotten Son, descending out, ministry of God the Father, nananaog sa lupa, sa konteksto ng lupa, upang makipanahanan, makipamuhay, at gawin ang karampatan pinagagawa ng kanyang Ama. And of course, lalo na sa panahon na ito, napakahalago yung usapin ng essentiality ng ating practical divinity. Essentially practical, lalo na sa panahon na ito ng global pandemic. Importante po yan. Sa napakahirap na sitwasyon natin sa panahon na ito, lalo ng church, kakaiba. Sinasabi ko sa inyo, tingnan yung Facebook, mga uploaded dyan. Pag-araw ng linggo, uka-uka, mga upuan, kakaunti. Ano pa yung mga available means, apps of doing ministry sa panahon na ito. On the issue of essentially practical on our ministries, pertaining to what was mandated to us to share the gospel to the people into the society. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa panahon na ito to be practical, to be contextual, and to be incarnational in whatever forms of doing it. Hindi tayo nag-iisa.
Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, patuloy po natin na kung saan ay ara-aralin, saliksikin itong inspired and authoritative inspired Word of God. Malaki po ang tulong ito sa atin. Kaya nga ho mga kapatid sa Diyos, gawin natin yan lalo na sa mga bata ngayon. Lalo na sa mga kabataan. Napaka-importante yan. Awit na kung saan ay nakita ko. 70s pa yata ito eh. Kaya hindi ko na-practice eh. Ang awit na ito ay teach your children. Tignan natin kung maaawit natin ito. Ano po? Kalimutan ko yung sumulat nito. Na kung saan itong awit na ito ay mga magulang tinuturuan mga anak at gayon din mga anak tinuturuan yung mga magulang. Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell, they slowly go by, and feed them on your dreams. They one day pick, they want you know by. Don't you ever ask them why. If they told you would cry, just look at them and sigh, and know they love you. And you of tender years can know the fears that your elders grew by, and so please help in your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell we slowly go by, and feed them on your dreams, the one they pick, the one you'll know by. Don't you ever ask them why. If they told you will cry, you just look at them and sigh, and know they love you. Yes, yan po ang simpleng mensahe ng awit na yan. 70s pa yan eh. Isa sa mga inawit namin nung kami nasa mundo ng pag-aawit ng mga folk songs sa folk house. Hallelujah, praise the Lord. Teach your children well, at gayon din, teach your parents well. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ngayon ay ating puntungahan mga kapatid na kung saan ay magse-celebrate ng kanilang importanteng birthday. Ang kapatid na Jane Kitor Eduardo ng Cotabato City, Mindanao. Gayon din ang kapatid na Mel Ebio, Romelina Marcos Friday na nandiyan sa bandang Hong Kong. Marcelina Marquez ng Cabarugis, Quirino. Rubilina Lucas Lariosa, Magzina Jane Tangonan Tomas, diyan sa bandang Kabagan, Isabela. Ronaldo Zenar Wael ng General City, Trias City, Cavite. Kapatid na Elma Binalimbing at Tangonan ng Badog, Ilocos Norte. Lunungning at Tangonan ng nandun sa bandang Rome, Italy.
Frank Soriano ng San Martin Isabela, Angelica de la Cruz ng Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya, ni Camey Cardona Sibuya ng Ibahay, Aklan, Visayas, Imelda Tangon ng Balensa ng Valenzuela City, Metro Manila, at gayon din ang kapatid na Christian Salves. Yes. Ito po yung mga birthday celebrants, at gayon din na kung saan ay ipinaparating din natin ang ating pagbati at pagigisa sa Church by the Highway ng City of Bacoor, Cavite, sa celebration ng 35th founding anniversary of Christian Values School. At gayon din nakita ko rin yung naging celebration ng anniversary ng distrito ng pinamumunan ng DSE Reverend Feliciano Pantanosa dyan sa bandang Ecija. Yes, pinaparating po natin ang ating pagbati sa kanila. Tayo po'y manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos, Ikaw na siyang nagbibigay po ng buhay sa bawat isa. Ikaw na siyang nagtatag ng iglesia. At Ikaw, O Diyos, na nagpapalawig ng buhay na ito na ibinibigay mo sa amin. At Ikaw, O Diyos, na pinakamahalaga sa lahat. We praise You, we glorify Your name. Sa lahat po ng mga kapatid na kung saan ay celebration ng kanilang birthday sa araw na ito. Hindi lamang sila, kundi lahat po, di man nabanggit ang kanilang mga pangalan na sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa iba't ibang bansa sa buong mundong ito. Pati na rin po ang mga sanggol na pinanganak sa araw na ito, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na sila po inyong patuloy na pagpalain, protektahan, dulutan ng kagalakan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga pagdiriwang. And more years to come in their respective lives, O Heavenly Father. Nasiksik, liglig at umaapaw na biyaya mo, ang iyong pag-iingat upang sila ay malagay lagi sa mabuting sitwasyon na malulusog ang kanilang mga katawan, na ipagtatagumpay ang kanilang mga mithiin for tomorrow, para sa pamilya, para sa bayan. Umaasa kami, O Diyos, na sa panahon na ito, inyo pong tanggapin ang kanilang pagpapasalamat, ang kanilang pagtatalaga ng kanilang mga buhay, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, pagpalain po ninyo ang celebration ng 35th anniversary ng Christian Values School ng Bacoor City, Cavite, Panginoon. Kahit sa panahon ng global pandemic na ito, Panginoong Diyos, sa kakaibang approach ng learning, at lahat ng mga paaralan ng Panginoon na apektuhan ng pandemyang ito, Panginoong Diyos, sa pinansya, sa anumang larangan, Panginoon. Pero patuloy po ninyo, Panginoong Diyos, na pangunahan sila, pagpalain. Lalo na itong Christian Values School sa pamunuan nito. Sa lahat ng mga staff, sa lahat ng mga kaguruan, mga estudyante, at mga magulang, Panginoon, na nagnanais na makatapos ang kanilang mga anak. Gayon din, Panginoon, lahat po ng eskwelahan sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, pagpalain mo. Maging ang Department of Education and Higher Education, pagpalain po ninyo lahat, O Diyos. Maging ang mga paaralan na nasa ilalim po ng gobyerno, ng pribada, at gayon din ng mga churches, Panginoon, wherever they are in this world, patuloy po na pangunahan niyo't sila pagpalain, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, ang distrito ng DSE, Reverend Feliciano Pantanosa, ng kanilang nakalipas na selebrasyon ng pagkakatatag ng kanilang distrito sa ilalim ng Aurora. Nueva Ecija, Cagayan Valley Methodist Regional Conference, may always be with them. Sa leadership ng kanilang DSE at gayon din sa leadership ng kanilang Regional Bishop Eliezer Ace Bote, at sa lahat
ng mga iba pang mga distrito at mga nanunungkulan at gayon din sa lahat po ng mga local churches, mission churches, church-related institutions, sa mga lingkod mo at sa mga kaanib, Panginoon. Pagpalay mo, O Diyos. Hindi lamang ito, kundi lahat po ng mga churches, lahat ng mga distrito at lahat, Panginoon, ng mga regional conferences, annual conference man o naman tawag, Panginoon, national conference, general conference, sa lahat sa mundong ito, anumang denominasyon, Panginoon. Please continue, O Lord, to embrace us, to envelop us with your love, with your protection, safetyness, with your governance, Panginoon, for us to be more inspired, uplifted, empowered, for us to do our tasks as mandated by you to all of us, O Heavenly Father. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na kahit panahon ng global pandemic, ay masumpungan mo, O Diyos, ang aming patuloy na maabalang paglilingkod sa inyo. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Iawitan natin ang mga kapatid natin nagsa-celebrate ng kanilang birthday. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalaing sa tuwid na. Lumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, lingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyo lahat. Happy anniversary. Mga prayer requests, yes, mula sa ating kapatid na Sheila Maria ang Kiliano Kalahi ng Bigan na City, Ilocos Sur as of 7:17 p.m. kagabi. Itong paabot na prayer request. Good evening po, Bishop. Prayer request po sa mabilis na kagalingan po ng kuya ko, Edwin Kalahi Sr. Yes, nandiyan sa bandang. Yes, ang kapatid na Edwin Kalahi Sr. ng Santa Barbara, Pangasinan. May mga symptoms po siya ng COVID. Sana po pag-isama niyo po sa prayers niyo, Bishop. Maraming salamat po. Welcome. Tayo po manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama, aming Diyos, amin po nilalapit ang kapatid na Edwin Kalahi Sr. diyan sa bandang Santa Barbara, Pangasinan. Sa kanyang pinagdadaanan, Panginoong Diyos, na simptomas ng COVID-19. Samahan mo ang kapatid na ito, Panginoon, sa kanyang kalagayan. At umasa kami, Panginoong Diyos, na kung saan ay ang kapatid na ito ay mapabuti ang kanyang kalagayan, Panginoong Diyos, at gayon din ang lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan niya. At gayon din pang Panginoong Diyos ang blessing na kailangan po ng buong pamilya ng Kalahi, Panginoong Diyos. Marapatin ninyo
at pati po ang buong pamilya ng mga Arqueliano, Kalahi, Panginoong Diyos, diyan sa Bigan City, Ilocos Sur, at gayon din sa diyan sa bandang Laor, Nueva Ecija, at diyan sa bandang Muntinlupa City, Metro Manila. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon ng prayer request ng kapatid na lay minister Leonora Dato, Dubai. Yes, sa Dubai as of 10:36 p.m. na kung saan ay Bishop, pag-pray po natin si Benito Sangil Jr. Critical po kalagayan niya. Yes. Nabasa ko rin ito dyan sa sama-samang tagabataan laban sa COVID-19 na yung prayer request ng kapatid na Eli Enriquez. Yes. Tayo manalangin sa Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we indeed come into your awesome presence to pray and intercede for this brother Benito Sangil Jr., Panginoon, na nasa critical ang kanyang kalagayan sa kasalukuyan, Panginoong Diyos. Pero kami, Panginoon, ay nananangan sa inyong matibay at makapangyarihan na maaari mong gawin, Panginoon, sa kalagayan po ng kapatid na Benito, Panginoong Diyos. Kaya sama-sama po namin na siya'y pinapanalangin, Panginoon, at tulungan mo siya sa kanyang pinagdadaanan. Pagkaloob niyo, Panginoong Diyos, ang kapanatagan ng kanyang puso, ng kanyang isip, Panginoong Diyos, at gayon din po ang kanyang buong pamilya na sangil, Panginoon. Dumadalain kami, Panginoong Diyos, ng kapatid na Benito Sangil. Kung siya man ay nasa pagamutan, Panginoon, ay tulungan mo ang mga tumitingin sa kanya, ng mga medical frontliners, pagamutan, Panginoong Diyos, at lahat po ng mga precautionary medical measures na kanilang ginagawa, mga medisinas, at gayon din, Panginoon, ang mga panalangin namin, O Diyos, ay magkalakip-lakip upang sa ganun, Panginoon, mapairugan ang kahilingan na ito para po sa complete healing, recovery, good health, and wellness ng kapatid na Benito Sangil Jr. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa Panginoon. Gayon din po, prayer request mula dyan sa Maria Aurora, yes, Cabanatuan City, yes, by Regional Bishop Joey Lapitan, yes, as of 6:41 a.m. Today, natin pong natanggap ito at hindi po natapos yung pagsusulat natin itong mga prayer request na ito, kaya nantala po tayo ng pagsisimula ng ating gawain. Yes, puri ng Panginoong Diyos. At ito po ay mula sa kapatid na Norma, yes, Norma Kabutahe, no? Ng bandang sila po ay mula sa United Methodist Church sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, na ipinarating sa ating Regional Bishop Joey Lapitan. At ito po ang laman ng prayer request. Good AM, Pastor Joey, yes, Obispo Joey, please request pray si Hope, yes, Kabutahe, nasa Pampanga, buntis ng 6 na buwan, under observation ngayon sila ng bata. Pinapili ng doktor sa asawa kung sino ang bubuhayin, si Hope o yung kanyang anak na sa kanyang sinapupunan. Pinainom ng pangpakapit kaya di pa cesarean. Baka ngayon di ako makapunta at bawal senior higpit sa Pampanga, kaya si Grace gumagayak punta doon sa Pampanga. Pastor, need your prayer na yung si Hope ang pinili. Kaya Pastor, God bless. Thank you, your prayer. Text po yan ni Norma Kabutahe ng UMC na taga Cabanatuan City, Nueva Ecija, na pinsan ko, the late Pastor Victor Kabutahe, na asawa niya. In addition to this prayer request, mula kay kapatid na Gina Saturno, asawa ng kapatid na Felipe Saturno, na ipinarating din sa ating Regional Bishop Joey Lapitan. Yes, mula dyan sa Maria Aurora Province, ang kanyang prayer request. Amen. Maraming salamat po. Please pray for me po. Absent po ko sa office now kasi po bigla po sumakit likod ko. Sa Baywan, I can't walk properly, but may
ang Diyos, I claim I'll be fine na kasi po nagpahilot na po ako. Yes, manalangin tayo sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. Almighty and living God, Panginoon, ay napakahalaga itong prayer request na ito, Panginoong Diyos. It's a matter of between life and death, Panginoon. At kailangan ng decision-making, Panginoong Diyos. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Na inyo pong pangunahan at pagpalain, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng mga kabutahe na sa ganitong sitwasyon ng buhay at kaganapan na kailangan po ng pagdidesisyon. Lord Jesus, kayo po ang mamayani sa kanilang mga isipan at buhay, Panginoon. Tulungan mo sila at pangunahan, O Diyos. Bagaman meron na silang desisyon, Panginoong Diyos. Nang pinili ng asawa ay ang mabuhay ang kanyang asawa na si Hope. At yung sanggol na dinadala sa 6 na buwan, O Diyos, ang siyang magiging sakripisyo. Malungkot pero kinakailangan po, Panginoon. Pero ganun pa man, O Diyos, ay dalangin po namin ang kapatid na Hope na kung saan ikaw po ang siyang sumakanya. At umaas kami, O Diyos, na ikaw po ang siyang pumatnubay at magpala sa kanyang isipan, sa kanyang puso at mapanatag siya. At higit sa lahat, Panginoong Diyos, na kung saan ay malagay po sa maayos na kalalagayan niya, lalo ng kanyang kalusugan, Panginoon. At umasa kami, Panginoong Diyos, with your enlightenment, with the hope na binibigay mo sa kanila, Panginoon, para sa kapatid na Hope at ng kanyang asawa at ng buong pamilya, kabutahay, Panginoon Diyos. Kung ano man ang iyong kalooban, Panginoon, para po sa mag-asawang ito, lalo na kay Hope, kayo po ang masusunod, Panginoong Diyos. Pero hiniling po namin, Panginoon, na kung saan ay inyo pong subaybayan at pagpalain, palakasin ang loob at pananampalataya ng kapatid na Hope, ang kanyang asawa, ang buong pamilyang ito, Panginoong Diyos. At gayon ni Panginoon na kung saan ay mapabuti po ang kanyang kalusugan, Panginoong Diyos. At ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan, Panginoong Diyos, sa inyo pinagkakatiwala, kung ano ang mabuti at kung ano ang naaayon, Panginoong Diyos. Panginoon, anuman ang kanilang financial need at spiritual need na kailangan sa panahon na ito, O Diyos, dulutan mo sila, Panginoon, ng iba yung katugunan, Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, maging ang kapatid na Gina Satorno dyan sa Maria Aurora Province, Panginoong Diyos, sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang kalusugan. Dalangin po namin na siya po ay inyo pong patuloy nagabayan at pagpalain, Panginoong Diyos, nang sa gayon ay tuluyan po na kung saan ay maging maayos po ang likod sa baywang, Panginoong Diyos, na sumasakit, at gayon din, Panginoon, upang siya ay makalakad na maayos na taglay ang kalakasan at kagalingan mula sa inyo, Panginoon. Marapatin niyo, Panginoong Diyos. Kayo po ang siyang humilot sa Kanya. Kayo po ang siyang magpala sa Kanya at gayon din sa Kanyang buong pamilya, sa torno, at gayon din ang kanilang mga panunungkulan sa trabaho ng kanilang pinagkakabalahan, Panginoong Diyos. Bless the whole family of Satorno and even their daily need, Panginoon, spiritually and materially. In the mighty name of Jesus, yan po ang panalangin namin para po kapatid na Gina Satorno. At gayon din po, Panginoong Diyos, kung saan patuloy po namin na inilalapit sa inyo lahat po ng mga total cases ng COVID-19, latest updates, Panginoon, sa Pilipinas, ayon sa Department of Health, ng total cases umabot na po ng 530,118.
At gayon din sa buong mundo kasamang Pilipinas ayon sa Johns Hopkins University and Medicine na umabot na po ng total cases na 104,878,535. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na inyo pong pagpalain lahat ang mga kapatid na ito na sa banig ng karamdaman. Mga nasa pagamutan, quarantine facilities at gayon din sa kanilang mga tahanan, inaarugan ng kanilang mga pamilya at gayon din ng mga medical frontliners, Panginoon. Lord Jesus, please inspire them, uplift them, O Heavenly Father, embrace them with your amazing love. At gayon din yung ibibigay mo sa kanilang Diyos na kalubusan ng kagalingan at kalakasan. O aming Ama, salamat po ng marami. At gayon din, Panginoong Diyos, na umasa kami na matugunan din ang kanilang mga spiritual and financial need, Panginoon, sa kasalukuyan. Lord, pagpalay mo lahat mga pag-amutan, lahat po ng mga quarantine facilities, lahat ng inyong mga kinasangkapan, Panginoong Diyos, na mga medical frontliners, essential frontliners, and all other kind of frontliners, Panginoon, wherever they are in this world. Lord Jesus, maraming salamat po sa lahat po ng mga total recoveries na umabot po ng 487,721 sa Pilipinas, Panginoong Diyos, at gayon din sa buong mundo. Sa mga Pilipinas na umabot po ng 76,611,309, Panginoon. Lord Jesus Christ, maraming salamat po, at sa gitna at sa kabila ng mga mayroong total cases ay meron naman, Panginoon, na marami ho. Milyones na mga recovered, Panginoon, mula sa COVID-19. Thank you very much, at patuloy po ng panalangin na kung saan ay patuloy po silang malaya na sa COVID-19 at patuloy na po sila, Panginoong Diyos, na kung saan ay napabuti na at malaya na sa COVID-19. O aming Ama, aming Diyos, patuloy po na sila pagpalain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilang at gayon din, Panginoon Diyos, sa kanilang mga financial need at gayon din sa kanilang mga spiritual need sa araw-araw, Panginoong Diyos. May you always be with them, Panginoon, at gayon din sa lahat po ng mga namatayan dahil po sa anumang klase ng kanilang kamatayan, Panginoong Diyos. Patuloy mo silang kalingain, pagpalain at pangunahan, pagkalooban ng kalakasan, ng hope, at gayon din ang iyong blessing, Panginoon, and on thy hands. O Heavenly Father, we indeed entrust and commit all these bodies, spirits, and souls of every person who passed away unto your loving care and sustenance in your kingdom, Panginoon. Lord Jesus Christ, gayon din po kung saan ang mga kapatid namin na patuloy po namin na inilalagak sa aming mga panalangin, Panginoong Diyos, katulad po ng Dr. Karina Roman, dyan sa bandang Los Angeles, California, United States of America, sa kanyang patuloy na pinagdadaanan na cancer, Panginoong Diyos, at gayon din ang kapatid na Vinter de O'Connor, nangabukay Bataan, na may leukemia at nag-undergo ng chemotherapy. At ganyan kapatid na Loida Solomon, Panginoong Diyos ng Bataan, na kung saan, Panginoon, ay kailangan po niya ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, at gayon din ng kanyang pinagdadaan ng Panginoong Diyos. Operation para na may bato sa ibabaw ng kanyang kidney, Panginoong Diyos. At gayon din kapatid na Rogeline Liaban, na may breast cancer. Lady Lacandaso, Panginoon, na Marilao, Bulacan. Ganyan Remihinunan ng Home Care Center sa Quezon City. Ludia Estrada Gamoson ng Quezon Isabela, at gayon ng kapatid na Richard Estrada Basibiga na nagdadialysis, at gayon ng kapatid na Wilson Andres sa Kabasi na may anemic, Panginoong Diyos. Diyan din sa Badang Isabela, at gayon ng kapatid na Jaime Alsaga na Malabon na City, Metro Manila. Ang kapatid na Nore Bibat ng Cebu City, Visayas, at gayon din ang kapatid na Iyas Hun Espiritu Domingo dyan sa Badang Qatar. Ligaya Albaraz at Crisanto Estrella sa kanilang pinagdadaanan na karamdaman, Panginoon. Gertrudes Amores Luod, Bilhamor Alamin, Telma Villarreal, yan sa bandang Mindanao, Panginoon, sa kanilang mga pinagdadaanan din na karamdaman, Panginoong Diyos. At gayon ng kapatid na Stephanie and baby Natalie ng New Zealand sa kanilang quarantine period. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Rosalinda de la Peña at ang kanyang husband dyan sa Silang Cavite, Panginoong Diyos. At gayon din ang kapatid na Riwel Lusong Yumol na nagdadialysis, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Peka Chola ng United States of America na kung saan ay na-stroke po siya at nasa Methodist Hospital
yan sa bandang Sacramento, California, United States of America, at gayon yung kapatid na DSC Reverend Babes Marcelos sa kanyang pinagdadaanan na karamdaman. At gayon ni Panginoong Diyos ang recovery ng kapatid na Doktora Pura Bawan ng Bethel Methodist Church ng Dinalupihan, Bataan, Panginoong Diyos. At gayon din po ang kapatid na Alma Montebergen de Leon ng Olongapo City, Zambanes sa kanyang pinagdadaanan na hika. At gayon din sa kanyang puso, at gayon din ang Diana Pilar na may cancer sa kanyang stomach. Arnold Perdis ng Church by the Highway na nagdadialysis sa kanyang kalagayan, Panginoon, na pinagdadaanan. At gayon din ang kanilang financial need. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Merel Sembrano sa kanyang pinagdadaanan na colon cancer stage 3 ng Imus City, Cavite. At gayon din kapatid na Connie Bulgado ng Caloocan City, Panginoong Diyos, na may bukol sa kanyang tiyan at due for operation. At gayon din kapatid na Rowena Delit ng Mataas na Kahoy, General Natividad, Nueva Ecija, upang sa ganoon ay malusaw ang bara at bukol ng kanyang katawan. At gayon din, Panginoong Diyos, ang kapatid na Diconisa Lindsay Kayodoong Rodriguez ng Davao City, at ang kanyang daughter na si Libay Flo Rodriguez na nagdialysis mula pa ng 2015, kapatid na Gemma Tuan Perla Pingoy na dumadaan din sa dialysis. Sila pong lahat mula dyan sa bandang Davao City, Mindanao. At gayon yung kapatid na Eduardo Rodrin, Panginoong Diyos, sa kanyang problema sa kanyang pangatawan, Panginoon. At gayon din ang kapatid na Brian Mendoza ng Aneg Delphin Albano Isabela na meron pong bukol sa leeg, Panginoong Diyos. At umaasa kami, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na magpala, maanguna sa kanila, Panginoong Diyos, at sila po ay malapatan mula sa inyo ng lubos na kagalingan at kalakasan na kailangan nila, Panginoon, good health and wellness para po sa kanilang lahat, Panginoong Diyos. At matugunan din ang kanilang mga financial need, Panginoon. At gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan sa mga panahon katulad nito, lalo silang maigting sa kanilang pananampalataya at lumalago sa espiritual na pamumuhay. Panginoong Diyos, hindi lamang po sila kundi lahat po ng laman ng paggamutan, klinika at maging ng mga nasa banig ng karamdaman sa kanilang mga tahanan saan sila dakon naroroon. O aming Ama at aming Diyos, patuloy po kayo na mag-minister